Pinangalanan ni Senador Kiko Pangilinan ang umano'y mga sangkot sa agricultural smuggling. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Pinangalanan ni Senator Francis Pangilinan ang mga custom brokers at kumpanya na umano'y sangkot sa agricultural smuggling sa Senate hearing ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Kasunod ng tila mabagal na proseso sa pagpapanagot sa mga smugglers sa bansa. Kasi ang concern natin dyan, di 15 million, 20 million, non-bailable, hindi ba? Non-bailable. Kung talagang yun ang ilalabas na actual na valuation, di dapat iwawaran to pares yun, hindi na makakalabas ng kulungan yun hanggang habang nililitis. Kung mabagal at hindi na-action ng kaagad dahil July 24 ata, o third week of July, tama? So it's already the fourth week of August. Baka nag-escape na lahat yun. Kabilang sa mga consignees ang hinihinalang mga kontrabando ay ang 1024 Consumer Goods Trading, Birch's Consumer Goods Trading, EPCB Consumer Goods Trading, Queenstar Industry Consumer Trading at Vox Enterprises OPC. Pinangalanan din ng senador ang mismong mga pangalan ng custom brokers. Ilalagay na natin on record dahil minsan hindi nalalaman yung pangalan tinatago o kaya kung ano-ano, di ba? Ayon sa senador, kapag in-inspect na ng DA, sampahan na agad ng kaso ang mga sangkot at isama na sa blacklist. Batay sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, kapag mahigit 10 milyong piso na ang market value na smuggled agricultural products, non-bailable na dapat ito. Pero problema ng DA, lahat ng aksyon ng ahensya sa smuggling ay dadaan sa law enforcement agencies, kabilang ang Anti-Agriculture Economic Sabotage Council at Bureau of Customs para makapagsampa ng reklamo. Kaya hiling ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mabigyan ang DA ng pangil para mapabilis ang pagpapanagot sa agricultural smugglers. Ng DA, with Yusek Carag, is actually bigyan kami ng enforcement powers. And ang gusto rin namin, if possible, is kami maging secretariat, if not the member naman of the council, at least maging secretariat para ma-handle namin maigi yung sitwasyon. Ang administration namin ngayon, ang pinakamarami nahuli. Kaugnay nito, patuloy na pinaplansya sa Kongreso ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law upang maibalik ang otoridad ng NFA sa pag-regulate ng importation at masugpo ang smuggling at hoarding. Mungkahi pa ni Senator Kiko na kung pwede ay ilipat ang 3 bilyong pondo para sa pre-inspection ng importation at border control upang madaling ma-identify ang mga smuggled products. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.